Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Zairine Parsad at ito ang Pulsong Pinoy. Ngayong linggo, ihahatid namin sa inyo ang isang special episode tungkol sa pagbisita sa Indonesia at Singapore ni Pangulong Aquino. Sa 60 taong malapit na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia, nanatiling may magandang samahan at kooperasyon pagdating sa iba't ibang sektor ng ekonomiya ang dalawang bansa. Bumisita si Pangulong Noy sa Indonesia para sa kanyang kauna-unahang state visit ngayong taon. Panoorin natin ang unang bahagi ng report kay Boss. Sa imbitasyon ni Pangulong Susilo Bambang Yudhoyono ng Indonesia, tumulak papuntang Jakarta si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Bilang bagong presidente ng Pilipinas, isang tradisyon na makipag-ugnayan si Pangulong Aquino sa kanyang kapwa-leader sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para lalong pagtibayin ang ating relasyon sa mga karatig bansa. State visits are intended to renew ties with the country, and Indonesia is, well, a close neighbor and a very close friend to the Philippines. It's a country where we have no contentious issues at all. It is a country where we have excellent people-to-people contact at official and personal levels. Formal na sinimulan ni Pangulong Aquino ang kanyang state visit sa isang wreath-laying ceremony sa Kalibata National Heroes Cemetery noong 8 ng Marso. Matapos nito'y dumiretso siya sa Istana Merdeka o Presidential Palace kung saan mainit siyang sinalubong ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono sa pamamagitan ng arrival honors at welcome ceremony. Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang pinuno na makapag-usap ng pribado sa kanilang one-on-one meeting at makipagpulong kasama ang kani-kanilang delegasyon sa official bilateral expanded meeting. Dito na pag-usapan ang iba't ibang issues tulad ng kahalagahan ng mas pinaigting na kooperasyon para sa proteksyon ng mga karapatan ng migrant workers. Ipinaabot din ni Pangulong Aquino ang kanyang obserbasyon at paghanga sa pagkakahalintulad ng kultura, wika, at pamamaraan ng pagresolba sa problema ng dalawang bansa. Matapos ang pagpupulong, sinaksihan ng dalawang lider ang pagpirma sa Joint Declaration on Maritime Boundary Delimitation sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Gayon din ang 3 Memorandum of Understanding on Basic Education, Sports Cooperation, and cooperation in preventing and combating transnational crimes and capacity building. This is very important to us. You know, this is a country with which we have great cooperation on combating terrorism, on combating the issue of trafficking in persons, trafficking in drugs. Particularly trafficking in drugs is becoming more and more important today here. Bukod sa pagiging first state visit ni Pangulong Aquino sa Indonesia, dito rin siya ginawaran ng kanyang kauna-unahang Honorary Doctorate of Law. Ginanap ang conferment ceremony sa Universitas Pelita Harapan o UPH, isa sa premier private university sa buong Indonesia. The university is recognizing the tireless efforts of the President
through important legislation to protect workers' rights, improve education, regulate utilities, and to protect the environment. I think he has really focused his attention on drafting bills and resolutions that will eliminate corruption and reduce executive power. So those are important contributions, and we think that President Aquino is an inspiration to all of Indonesia and the world. Sa okasyong ito'y nagbigay ng public lecture si Pangulong Aquino. Makasaysayan ito sa komunidad ng UPH dahil bumisita rin at nagsalita si dating Pangulong Corazon Aquino sa mismong auditorium mga 2 o 3 taon lang ang nakakaraan. It has been said that countries are governed by laws and not by men. But what is law? If not the encoded embodiment of the people's consensus. My people proved this 25 years ago in a peaceful uprising that elevated my nation to the status of a beacon of democracy. We have been sidetracked for the past 10 years. The law was used as a tool to exert authority but not leadership, to pay lip service to equality while neglecting to listen to the people. We reclaimed our direction with last year's elections. And now, 25 years after the People Power Revolution, unfortunately, its promise is still not fully realized. Being the son of my parents, Ninoy and Cory Aquino, and the inheritor of their legacy, I feel it is a promise that I feel duty-bound to fulfill. More importantly, I now possess the mandate granted to both my parents by our people. This is a mandate with a concurrent promise in its simplest terms of bettering the lives of our citizens. Si Professor Brida Octavio ay isang Pilipina at Vice President for Academic Affairs ng UPH. Taong 2006 siya inimbitahan dito para magturo ng accounting and finance. Bukod sa kanya, may 5 pang Filipino professors na nagtuturo sa universidad. I think our Indonesian colleagues have a good regard for the Filipino professors here. They see us contributing much to the growth of the university. Naglaan din ng panahon si Pangulong Aquino para kumustahin ang Filipino community sa Indonesia. Mahigit 300 Pinoy ang nagtipon sa Grand Hyatt upang mapakinggan ang good news na dala ng Pangulo tungkol sa mga programang ipinapatupad ng kanyang pamahalaan sa Pilipinas. 5 years and 3 months, at that point in time, I want the Filipino people so used to good governance, so used to attaining the rightful place in the sun, that whoever replaces me has to commit to continuing what we have all done. Then, I can probably say, I can retire. I will leave something definitely better than what I found. And I can face anybody, especially the next generations, and tell them the least that we did was to make sure you did not have to handle the same problems we did. We estimate about 9,000 Filipinos all over Indonesia, which is not a big number when you think of other countries. The Filipinos in Indonesia started coming in 1970 with SGV. They brought in a lot of their accountants, their auditors, I believe. And since then, we have about 3,000 professionals here in Indonesia. We say professionals, highly skilled workers who hold important positions in hotels. They are general managers of hotels, principals in schools, a lot of teachers. And they are employed in some of the largest companies. I mentioned Salim. There's the Lipo Karawaci, which owns the Universitas Pilita Harapan, and a lot of other big companies. They are there, and they're mostly in the financial sector. Si Rodolfo Balmater ay isang Filipino accounting pioneer mula sa SGV na unang pumunta sa Indonesia noong 1975. Sa loob ng mahigit 30 taon ay nagsilbi siyang trainer ng accountants, financial advisor sa mga proyekto ng World Bank at ilang $1 million consultant projects sa iba't ibang bahagi ng Indonesia. Ngayon ay President Director na siya ng sarili niyang kumpanya, ang PT Balmater Consulting Company.
ang plataforma ng ating presidente is malinis na pamahalaan. Kami ay natutuwa na ang ating Pangulo ay nakafocus doon sa clean government. And sa aking pananaw, tayong mga Pilipinong nasa labas ng bansa, isang karangalan sa atin kung ang ating Pangulo ay ifo-focus niya in terms of the clean government. Number two, sa palagi ko, yung ating relationship sa ibang country like in Indonesia, kasi ang Indonesia is very rich in natural resources. Number one in the world in palm oil, number two in rubber, number two in mining. Actually, malaki may tutulong sa atin ng Indonesia. So, sa aking pananaw, ang ating Pangulo ay kailangan pagbutihin ang kanyang relationship sa Indonesia dahil ito isang bansa na makatutulong ng malaki sa Pilipinas. 1988 naman nang unang magpunta sa Indonesia si Thelma Victorio matapos siyang kunin bilang technical advisor sa RCTI, ang first commercial television station sa naturang bansa. Hindi niya akalain na mula sa orihinal na 3 buwang kontrata ay magtatagal siya ng 23 taon dito. Siguro alam na nating lahat, ang pagpunta sa ibang bansa ay pagpapakasakit din kasi malayo ka sa pamilya mo. At ngayon nandiyan si President Noynoy Aquino, sa aming palagay siya ay isang larawan ng isang bagong pag-asa para sa ating bansang Pilipinas. So sa aming maliit na maaaring magawa para sa ating bansa, patuloy pa rin kami magpapadala ng pera sa ating mga kamag-anak. At hindi lamang yon sa mga nagnanais na magkatrabaho dito sa ibang bansa, kahit sa papaanong paraan, sa isang napakaliit na pamamaraan, nakakatulong naman ako na makapagbigay ng lead para magkaroon ng trabaho ang mga taong pumupunta dito sa Indonesia. Sa huling araw ng kanyang state visit sa Indonesia, naging abala si Pangulong Aquino sa pakikipagkita sa CEOs ng 3 of the top 5 corporations upang hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang mga kumpanyang Bakri Group, Northstar Equity Partners, Wilmar International, PT Bhakti Investama Tbk, Barito Pacific Group, at Salim Group. Nakipagpulong din siya sa chairman ng KADIN o ang Indonesian Chamber of Commerce and Industry at sa mga miyembro ng Indonesian-Philippines Business Council Board. Si Presidente Aquino ay ang larawan ng bagong Pilipinas. At kami naman dito sa Pasuguan ng Pilipinas sa Jakarta, handa kaming gampanan ang kinakailangan upang matulungan namin si Presidente Aquino na matupad ang kanyang bisyon para sa Pilipinas. Ang 3 araw na state visit ni Pangulong Noynoy Aquino sa Republika ng Indonesia ay lalong nagpatatag sa mahigit 60 taong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, mananatiling mas malapit ang samahan, di lamang sa diplomatikong aspeto, kundi sa personal na pagkakaibigan ng mga Pilipino at Indonesians. We are brothers and sisters born of the same ancestors. And may our children, our common anak, enjoy the future our forefathers envisioned. To the health of my good friend and role model, President Susilo Bambang Yudhoyono, to the people of Indonesia and your shared passion with the Filipinos, a passion for aspiration and actualization, to the very spirit of oneness between our peoples, and the constant reaffirmation that we live in one region, exist in one world, and fight for one tomorrow. Ito ang Pulsong Pinoy.
Pagkagaling sa Indonesia, dumiretso si Pangulong Aquino sa Singapore para sa second leg ng kanyang state visit. Saksihan po natin ang pangalawang bahagi ng Report kay Boss. Pagpapalakas sa diplomatikong relasyon at kooperasyon ang dala-dala pa ring layunin ni Pangulong Aquino at ng kanyang delegasyon sa 3 araw na state visit sa Singapore mula Indonesia. Ating relasyon sa Singapore ay napaka-aktibo. Tayo ay dumaan ng halos 40 taon na. Mula noong 2009, nagkaroon na tayo ng 40 years ng ating diplomatic relations. Kaya pag tignan mo yung relations natin with them, kumbaga seasoned, matured. So, dito mapag-uusapan yung ating economic bilateral relations. Diyan yung trade, yung investment. Andyan din yung mga issue related sa ating mga OFWs dahil napakalaki ng bilang ng mga OFWs na dito sa Singapore. Andyan yung mga ibang issue tungkol sa cultural, social exchanges, people-to-people exchanges na tinatawag. And then, nandyan din yung ibang areas ng defense exchanges. Simula ng unang araw ng Pangulo ay ang pagbisita sa Changi Water Reclamation Plant na pinangangasiwaan ng PAB, ang National Water Agency ng Singapore. Ito ang sinasabing pinakamalaking water treatment facility sa daigdig gamit ang pinakaabanteng teknolohiya. Maraming nakuhang kaalaman ang buong Philippine delegation sa briefing at tour ng planta. Sinabi ng Pangulo na aatasan niya ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa tubig na pag-aralan ng posibilidad na magamit ang mga paraan ng sistemang ito sa Pilipinas. Isang pagkakataon din sa state visit na ito na makasama ng Pangulo ang ilan sa mahigit 170,000 mga Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa Singapore. If you look at the profile or the demographics of it, about more than half of it now are in the professional sector. So, yung professional sector, nandyan ang pinakamalaking grupo, yung mga people in IT. Yung pangalawa, people in engineering, people in architecture, people in the medical and nursing profession. And then, nandyan na yung ibang areas like service, like hotels and restaurants. And then you have also the musicians, you know, who are other parts. And then you have about 70,000 domestic workers here. So maraming ng Pilipino rito. Because I think the good thing is, malapit lang ang Singapore sa Pilipinas. So we're all excited na si President Aquino pupunta dito. At least malalaman niya kung ano yung sitwasyon ng mga Pilipino rito. At least makapagbigay ng magandang halimbawa sa mga Pilipino. Kasama rito ang kanyang pakikipagkamustahan sa mga opisyal ng Philippine Bayanihan Society, ang organisasyon na nangangasiwa sa mga bayanihan centers at nagbibigay ng mga livelihood courses at skills training sa mga Pilipino. Sa pulong ng Pangulo sa mga Pilipino sa Singapore kinagabihan, kanyang ipinagmalaki ang mga pagbabagong sinimulan ng gawin ng bagong pamahalaan para labanan ang kahirapan at paunlarin ang bansa. We have a private-public partnership program. They will be the ones funding the infrastructure needs. The idea is we free up the budget goes into social concerns, and the social concerns are really being addressed. Dito rin siya nagpasalamat sa malaking suporta nila noong nakaraang halalan at sa tulong ng kanilang remittances sa ekonomiya. Yung hope namin dito talagang mataas para sa kanya and lalo niyang napataas palagay ko yung hope namin na may pag-asa ang Pilipinas. Ang ganda nun tsaka I can sense sa speech niya, yung galing sa puso Really an encouragement
na makikita natin na eto may taong sasabihin, let's go to the root of the problem, let's solve it, and let's try it. Ganun. Napakaganda. Sa Istana, ang opisyal na tahanan ng Pangulo ng Singapore, formal na tinanggap si Pangulong Aquino at ilang miyembro ng kanyang delegasyon ni President Selapan Ramanathan. Sa sumunod na courtesy call, dito'y ipinahayag ni President S.R. Nathan na tiwala siyang makakayanang iangat ni Pangulong Aquino ang kalagayan ng Pilipinas dahil sa kanyang mahusay na pamamahala at sa programang ipinapatupad ng gobyerno nito. Nais din ng Singapore na magpatuloy at mapalawak pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa programang tinatawag na Singapore Cooperation Program. Ang SCP ay isang Human Resource Development Program kung saan ang gobyerno ng Singapore ay nagbibigay ng scholarships at technical skills and systems training sa mga Pilipino mula pa noong 1992. Bukod sa pagpapalakas pa ng turismo at kalakalan sa pinalawak na bilateral air services, pinag-usapan din ni Pangulong Aquino at ni Prime Minister Lee Hsien Loong ang tungkol sa kalagayan ng South China Sea at kaguluhan sa gitnang silangan nang magkita ang dalawang lider sa istana. Inihayag ni Pangulong Aquino ang pag-asang mariresolba ito ng payapa sa lalong madaling panahon dahil apektado rin ang ASEAN region pag may kaguluhan sa ibang panig ng daigdig. Sa huling gabi ng kanyang pagbisita, lubos na nagpasalamat sa isang state dinner si Pangulong Aquino kay Pangulong S.R. Nathan at sa mga mamamayan ng Singapore sa napakasiglang pagtanggap sa kanya. I am likewise grateful for the support you have extended my nation in the form of investments that have generated jobs for my countrymen, of enhancement capability programs undergone in the spirit of solidarity, and of your graceful hosting of the more than 177,000 overseas Filipino workers in your country. Ayon sa Pangulo, naipakita at naipaunawa ng Singapore sa kanya na sila'y isang halimbawa ng kung ano ang kaya ring makamit ng Pilipinas sa hinaharap. Sa huling araw ng kanyang state visit, binigyang parangal si Pangulong Aquino nang ipangalan ang isang orchid hybrid mula sa kanya, ang Ascosenda Benigno S. Aquino III, tulad din ito ng parangal na iginawad kay Pangulong Cory Aquino nang siya'y magtungo sa Singapore noong 1986. Hinimok naman ni Pangulong Aquino ang Singapore business community na mamuhunan sa Pilipinas nang siya'y magsalita sa Singapore Business Forum International Enterprise Eminent Leaders Lecture. Dala ang temang Philippines Partnership for Progress. Partnering with us holds both tangible and intangible rewards. It means also a commitment to lifting the lives of a people who only recently had learned how to dream again. Ayon sa Pangulo, naging inspirasyon niya ang ginagawang pagkumpuni ng Singapore sa Fullerton Building para gawin din ang pagbabagong ito sa Pilipinas. We may face many more challenges, but my country now has a government with a strong mandate and an even stronger commitment to address these challenges. We are here and are ready to reclaim our rightful place in the community of nations. Ang iba pang reforma, sabi ng Pangulo, ay ang pagsusulong ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program, pag-aalis ng red tape, tapat na gawain at tamang paggamit ng mga ari-arian at kagamitan ng pamahalaan. Sa Singapore Management University, kinilala bilang ika-4 sa mga piling tagapagsalita si Pangulong Aquino sa prestihiyosong Horiwa Leadership in Asia Public Lecture Series. Kanyang sinabi rito ang pagsimula ng isang makabagong bersyon ng People Power. My country is experiencing a surge in confidence as my government aggressively pushes programs to encourage private investments, alleviate mass poverty, and battle corruption. We are well on our way to healing a wounded national psyche. We are ridding ourselves of the cycle of despair and mediocrity. The Filipino people will reclaim its rightful place in the community of nations.
Mahigit 40 taon na ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Singapore. Sa maigsing panahon ng pagbisita ni Pangulong Aquino sa bansa, kanyang muling napalakas ang pagkakaibigang ito. Isang mahalagang aksyon bilang bahagi ng pagtatatag ng isang ASEAN community bago ang taong 2015. Patuloy kayong nakasubaybay sa Pulsong Pinoy. Kasalukuyang nasa Singapore ang Pangulo nang tumama ang napakalakas na lindol at nakapipinsalang tsunami sa Japan. Kasunod nito ay ang balita ng posibleng pagtama ng tsunami sa Pilipinas. Agad na nagparating ng pahayag si Pangulong Noy para sa mga nag-aalala nating kababayan. Narito ang mensahe ni Pinoy. Nakita po natin ang mga epekto ng nangyaring lindol sa silangang bahagi ng Japan at mulat po tayo sa peligro maaaring idulot nito sa mga kababayan ng ating pong bansa. Hiniling po natin ang hinahon mula sa ating mga kababayan. Gawin natin ng organisado ang ating mga kilos at makipag-ugnayan at tulungan po tayo sa ating mga otoridad. Pagandaan na po natin ang anumang pinsala na maaaring idulot ng isang tsunami sa ating pong mga komunidad. Nakausap ko na po ang mga kalihim na mga ahensya tulad ng DND, DILG, DOST at pati ang Executive Secretary at iba pa. Inatasan ko na po silang ibahagi sa publiko ang anumang impormasyon na makakakalap nila. Seryosohin po sana natin ang kanilang mga babala at alituntunin. Ang NDRRMC na po ang magbibigay ng mga detalye na hakbang na ginagawa ng ating pong gobyerno. Lumipas na naman ang 30 minutong pagbibigay ng makabuluhang balita tungkol sa Pilipinas at iba pang karating bansa. Pero bago magtapos ang ating programa, gusto naming pasalamatan ang mga embahada ng Pilipinas sa Indonesia at Singapore, Department of Foreign Affairs, Philippine Airlines at Philippine Long Distance Telephone Company na naging bahagi ng matagumpay na state visits ni Pangulong Aquino. Para sa aming mga taga-subaybay, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagtutok sa Pulsong Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo, magandang araw!